Alam nyo naman yung mga movie dati, yung mga massacre, ganun, real life story talaga. So parang yung tagos sa puso, yung nakakapangilabot. As in talagang buong katawan mo manginginig. Hey guys, this is Justin. Welcome back to Mukbang with JD. Matagal-tagal din tayong nakapag-mukbang ulit. So, ang gagawin natin for today ay kakaiba. Actually, ang dami ko ng beses sinabi kong kakaiba gagawin natin. Pero here for today's video, kakaiba din yung video natin today kasi may naisip akong gawing series sa channel natin. I was inspired with Stephanie Su. Actually, yung concept niya is kumakain siya or nagmumukbang siya while telling stories about strange cases and mysterious cases. And ako ay na-inspired. I will tell a story about true crime stories dito naman sa Pinas. So, for today's mukbang, ang kakainin muna natin, papakita ko muna sa inyo. Ayan, lugaw. So, ayun, dahil trending yung lugaw, di pa naman siguro ako huli sa trend na ito. So, ayun, bumili tayo ng lugaw. Tara, simulan na nating magmukbang at magkukwento na rin tayo ng ating true crime stories. So, ayun, thumbnail na tayo, guys. By the way, guys, kung magugustuhan nyo to, gagawin natin tong series every Saturday morning, which is 12 a.m. So, upload ako ng 12 a.m. And ito yung first episode ng series na yun. So, ayun, simulan na natin. This story is about a girl who lived in Dueñas, Iloilo City. So, ayan, tara, magmukbang muna tayo habang nagkukwento tayo. So, ayan, haluin muna natin. By the way, yung halo pala nito o yung laman pala nito is lechon, chicharon bulaklak, tokwa, and egg. Actually, yung mga egg dito, may egg pa ditong ganito. Sunny side up, nilagyan ko. Ayan, maiba lang. So, ayun. Yung story pala natin is about a girl who named Valenda Nestosa. She lived in Dueñas, Iloilo City. And she's a 15-year-old girl. Sikat siya sa lugar nila kasi kilala siya kasi may kakaiba siyang kondisyon. Meron siyang epilepsy, guys. Tapos, ang nangyari sa kanya is, yung story nito is, kung nakikita nyo naman sa thumbnail, yung story nito is, she was raped and killed by 3 perpetrators. Huwag muna natin silang i-reveal. Dadaan tayo doon. So, ayun. Simulan natin sa gabi ng February 29th. Actually, sumama siya dun sa ate niya, sa prom night ng ate niya. Yung ate niya, parang ayaw niya isama kasi parang hindi sila ganun ka-close. Siguro ganun talaga pagka magkapatid, di ba? May mga time na hindi kayo magkakaunawaan, ganun. Parang ganun din siya. Tapos, pumunta siya dun sa prom ng ate niya. Sumama siya actually. Nagpunta lang siya dun and then, dahil nga hindi siya pinapasok or hindi siya nakapasok dahil hindi nga rin naman siya bilong, umalis siya dun and nagpunta siya sa school nila. Yung school nila malapit lang naman dun. Tapos nakasalubong niya yung teacher niyang isa. And tinanong kung hindi pa siya uuwi. Sabi niya, magstay lang daw muna siya. Actually, guys, itong kinukwento ko based to sa story ng movie. Nagkaroon siya ng movie kasi nung nagsisearch ako ng mga articles, wala na siya masyado articles. Meron lang isa ako nakita, pero hindi siya masyadong kompleto. And yung article, 1999 pa siya. So, ayun, parang wala nang nasundan na kwento about doon. And then, masumikat lang yung story na to or yung report na to dahil sa movie. Mamaya sabihin ko sa yung movie kung gusto nyo panoorin. Si Valen, na-rape siya, and then, pinatay siya. Tapos, tatlo yung napaghinalaan na suspect. So, yun nga guys, hinanap siya nung nanay niya dun sa prom, pero hindi na siya nakita kasi, tas sinabi nung nanay niya na hindi pa umuwi si Valen. Tapos, actually Valerie ata pero yung sa movie kasi Valerie, pero pag nagre-research ako, ang lumalabas is Valen. Bukasan, hindi pa rin siya nakita. Pinaghahanap siya ng mga tao doon. Ang daming naghanap, mga classmates niya, teachers niya. Hanggang sa
Until one time, merong mga estudyanteng nakadiskubre, may naamoy silang something dun sa parang lugar, actually malapit sa may balon sa nasabing eskwelahan. After nun, ang nasuspetsahan nila is yung tatlong teacher. Yung tatlong teacher na yun, may mga ebidensya kasing nakita dun sa mga lugar kung saan natagpuan dun sa balon. And then, yung dun sa kwento, dun sa movie, yung nanay niya is nag-ikot. And then, after nun, napansin niya na parang merong tuwalya or towel na nakita doon sa may, sa may likod ng stage. Yung towel na yun, may pangalan ng mismong perpetrator or yung isa sa mga, sa mga suspects. Balik tayo dun sa may naamoy yung mga estudyante dun sa malapit sa balon. Pagpunta nila dun, ang dami nagpunta, ang daming may bumbero, ganyan. Tapos tiningnan nila yung kasi nila sobrang lalim, hindi nila makita. Tapos nilagyan nila ng maraming tubig, and then yun until napaangat nila yung water. Tapos yun, bumungad na nga yung bangkay ni Valen Lanestosa. So ayun, sobrang sobrang creepy nung vibe nung movie, kasi nga matagal na siya, and alam nyo naman yung mga movie dati, yung mga massacre, ganun, real life story talaga. So parang yung tagos sa puso, yung nakakapangilabot, as in talagang buong katawan mo manginginig, makakaramdam nung something, kasi nga totoo yung nangyari. And yung time na napanood ko to, kinalabutan din ako. Actually, hindi ko siya 1997 ata to in-upload. 1997 ata yung movie na to. And then, 1996 nangyari yung krimen. And then, ito, napanood ko para siguro mga 2015 to 2018 ata. Nito ko na lang siya napanood. Actually, ang daming hindi nakakaalam nito, kaya parang gusto ko i-share and gusto ko ikwento. So, ayun. Punta na tayo dun sa mga perpetrators. Sinabi nga na may tatlong teacher yung naakusahan. Yung name nila is si Jerry Prudente, Rex Padilla, at saka si Ernie Palomo. So, ayun. Meron akong dito list, kasi baka mamaya mamali sabihin ko. Ang sabi dito is naakusahan sila na guilty naakusahan silang guilty ni Judge Gustillo. So, ayun. Siya yung humawak nung kaso, yung judge na yun. And then yung time na yun, maraming mga Ilonggo all out yung support dun sa family ni Valen, kasi nga sobrang grabe yung nangyari. Sabi daw ng mga Ilonggo, these convicts just deserve the supreme penalty of death because what they did to Lanestosa was so brutal and inhumane. Yes, actually totoo yun. Itong tatlong to, naakasahan sila ng guilty sa nangyaring krimen kay Valen Lanestosa. Dun sa article na nabasa ko. Ayan, sabi dito, si Rex Padilla shouted to the top of his voice. So, parang sumigaw siya that he's not guilty. Kasama niya yung Nila, which is his wife, and yung dalawa niyang anak na umiiyak dun sa korte. So, ayun. Sobrang nakakapangilabot nung nung story na to. And maraming mga naghahanap ng movie. Gusto nila mapanood. Actually, dalawang kwento ata yun dun sa isang movie na yun. Para siyang ipaglaban mo ngayon sa ABS. Pangalan ng show na yun is Calvento Files. If you guys want to watch that, you can search it in Google. Type nyo lang Calvento Files the movie 1997. So ayun, yung una is yung Balintuwad, which is the story of, ito yung kinakwento ko kay Valen, and then yung the other one is Inay May Mumu, which is parang story siya ng mag-asawa, and yung babae, meron siyang kalaguyo. Tapos yung kalaguyo niya, yung lalaki, yung lover nung asawa ni Kuya, yung lover, yung kalaguyo, pinatay niya yung lalaking asawa. Tama ba? So, ayun. So, ayun guys. Huwag na natin siya i-discuss. Siguro sa ibang time na lang yun. So, ayun. Yun talaga yung point nung na to. Point ng mukbang na to is magkwento lang ako. Sobrang na-inspire kasi ako kay Stephanie So. Sobrang galing niya. And may mga nakikita rin ako mga nagmumukbang. May mga nakita din ako mga nagme-makeup na nagkukwento ng mga something about dito.
At dahil mahilig naman ako sa mga gantong bagay, actually, nanonood ako ng mga gantong mga gantong story, yung mga crime, mahilig ako sa ganun, crime, horror, creepypasta, ganyan. Mahilig ako sa ganun. So, yun yung mga pinapanood ko. Kaya sabi ko parang, kahit takot ako parang mag-research about dun. Sabi ko, why not do that? Kung may comment kayo about dun sa story, kung may question pa kayo, pwede nyo ilagay sa comment section. Pwede nyo rin kaming i-DM sa Instagram or sa Facebook page kung gusto nyo magtanong kung saan ko to nabili and yung something na gusto nyo ikwento ko dito about true crime stories, or pwede rin namang creepypasta or mga basta creepy things here in the Philippines. Siguro pwede rin ako magkwento nung sa yung mga nasa ibang bansa, pero hindi ako sure, pag-iisipan ko muna. Pero ayun, pwede natin gawin yun. Sarap. Actually, yung sarap ng lugaw. Hindi ako masyado kakain. Ang dami ko kasing daldali. Ayun. Sobrang sobrang tragic nung nangyari. Pero, ayun. Sana nakamit ng pamilya yung justice. Gusto ko pa sana mag-research about dun. Kaya wala nang nakalagay sa internet. Puro yung lumalabas yung movie. And then konti na lang siya. Kung gusto niyo panoorin yung trailer, lalagay ko sa comment sa description box. Yung yung trailer nung Calvento Files sa ABS. Papa ko dati mahilig sa ganun. Ako hindi. As in, parang natutrauma ako dati. Hindi ako makatulog. Every Saturday yun, lagi siya nanonood sa sa Channel 4. Kung alam niyo yung Philippine Most Wanted. Talagang ko doon, na trauma ko, hindi ako makatulog. As in, parang napapanaginipan ko yung mga napapanood namin doon. Kaya ayaw kong panoorin. Tapos ngayon, gusto ko na rin siya. I mean, gusto kong panoorin. Next time, tatry din natin mag-live habang kumakain. Tapos magkukwento ako ng ganun. Subukan natin. Tapos, guys, kung may i-share pala kayo, anything gusto nyo i-share na ikwento natin sa mga next upload, para ma-shoutout ko kayo, i-comment nyo na yan. So, ayun. Share nyo na rin itong mga content natin para kahit pa paano mag-grow. Kasi nga hindi ako natigil ako ng mga ilang araw sa pagmumukbang. Sarap to. So yun nga guys, tapos na tayo magmukbang. Actually, napagod ako. Sobrang quickie lang yung video natin. Try ko mag-upload ng mga ganun lang na video, mga 10 minutes or 15 minutes pababa, para hindi ako masyado mahirapan sa pag-i-edit. So yun nga guys, tapos na tayo magmukbang. Thank you so much sa panonood. And kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng videos, comment lang kayo sa description box. Comment lang kayo sa comment section. Follow nyo kami sa mga social accounts namin: Instagram, Twitter, Facebook, Kumu, Laika, TikTok app, and Facebook page. Thank you so much guys again for watching, and we hope to see you on our next mukbang and true crime stories videos. Bye!